I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay patuloy na aking pagre-report sa taong bayan tungkol sa mga development, sa mga kaso hinggil sa mga flood control project na iskandalo. Ngayong araw, inutasan ko ang DOTR at saka yung CAAP na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at saka sa Singapore. Dahil ang mga pag-aari na helicopter at saka aeroplano ay mukhang doon tinatago ni Saldico. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag ng Misbis Aviation and Development Corporation. Ngunit nagkaroon na ng freeze order ang AMLAC, kaya lahat ng galaw at disposisyon ng mga aircraft na ito ay lalong-lalo na ngayon ay ipinagbabawal. Dahil kailangan natin ipalaman sa lahat ng mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista, hinahabol na kayo ng batas. At isa pang development po, ngayong araw din kinonfirma ng DOJ na si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 million sa gobyerno at sa loob ng 2 linggo ay magbabalik pa ng 200 milyon. This government intends to bring back every peso, every asset, every person responsible and return it to the Filipino people. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. So yun mga kababayan, ano po ang masasabi nyo? Diba? Sabi sa inyo gumagalaw na ang galamay ng Pangulo. Hindi nyo alam, may Pangulo ng bansa yan. Malakas po ang influensya niyan sa iba't ibang dako ng mundo. Totoo yun. Kaya ngayon, gumagalaw na ang kanyang mga intel. Kahit saan sulok kayo ng mundo, hahanapin kayo niyan. Ina-underestimate nyo si PBBM? Ay sus. Tingnan nyo, kalma magsalita, cool na cool. Ganyan ang mga profesional, mga kababayan. Ano lang yan, magsasalita lang yan. Siyempre, alam po natin, ang Pangulo Marcos Jr., dumidepende yan sa kung ano po ang nakalagay sa saligang batas at kung ano po ang totoong ebidensya. Yun po ang maganda. Aba, alam nyo, ito si Saldico, ang ano niya, ang lakas loob niya mag-istoryahe. Tingnan nyo yung air asset niya, nasa Singapore daw, sabi ng Pangulo, o sa Malaysia, kaya hinahunting na talaga. Ang lakas niya talaga maggawa ng istorya pero sa totoo lang siya po ang totoong magnanakaw talaga oo, grabe ang pagnanakaw niya. Kaya abangan po natin yan mga kababayan, yung mga yung mga air asset niya ibabalik yan sa Pilipinas mga best, maniwala kayo. Mayroong sinabi dito ng isang nagpost, basahin ko sa inyo guys. So, ito mga kababayan, ay yung mga air assets ni Saldico. Sabi, alam nyo ba kung magkano? Grabe, bilyon pala ang halaga nito mga besa. Ito po ay, nakuha ito sa AMLA no? Sabi dito mga kababayan, basahin po natin. Kaya pinapatugis na ni Pangulong Marcos ngayon, si Saldico. Nako, kumanda ka na talaga. Sabi dito, sabi ng AMLA, AMLA nakakuha ng 2 freeze order sa 12 billion halaga ng ari-arian ni Saldicos. Wow! Grabe Kung makapagbintang kay Pangulong Marcos Jr., wagas, yun pala, gawain niya pala yun. Ipinahid lang kay Pangulo. Grabe. Ayan sabi dito mga beso. Wow! Totoo pala yung sinabi nila na yung mga air assets niya halos sumabay sa kanya na nagbiyahe. Doon pala sa Singapore, tapos nabanggit ang Pangulo sa Malaysia. O di kayo naloka. Sabi dito, 12 billion asset of Saldico frozen.
Nako, na-freeze. Oh, na-frozen na sa loob ng ano yun? ng refrigerator, guys. Angela Cruz, former representative. Ako Biko party list. Oh, I'm ghost. Tingnan nyo naman yan, no? 4 billion air assets. 3,566 bank account. Oh my goodness. 198 insurance policies. 247 vehicles. What? Diba? Wow. 178 real properties. Tapos 16 e-wallet accounts. Other already frozen air assets. Di kayo naloka. Matindi ito. Di ba guys, nabanggit ito ng Pangulo sa kanyang video? Di ba? Assets of Saldico frozen. Nako. Di ba? Galing talaga ni Pangulong Marcos Jr. Bakit kaya naisip niya yun, Ang lakas-lakas loob niya na in-expose ito, mga kababayan, itong mga nangungurakot sa gobyerno. Tapang niya, Di siya natatakot. Siyempre, mga mga bilyonaryo yung binangga niya. Grabe. Di kinaloka. So, yun, mga bes. Ano po ang kapalagayan nyo dito? Sabi po dito ni Mr. Gosha, ayan, mga paratang ni Saldico, puro ingay, walang ebidensya. Ayun Totoo naman yun. Di ba? Naglabas muli si dating Congressman Saldico ng pinabagong video kung saan idinawit niya si First Lady Lisa Marcos at kapatid umano'y sa rice at onion cartel. Wow, grabe may ebidensya dyan sa Secretary Laurel, mga kababayan, na walang katotohanan. Lahat yan gawa-gawa lang, istoryahay kasi part ng distab yan, mga beswa. Sa pagkakataong ito, pinalawag pa niya ang akusasyon at isinama pa rin ang Pangulo, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., House Senior Deputy Major Leader Sandro Marcos, tulad ng dating walang ebidensyang iniharap si Ko at agad na itinuro ang mga opisyal ng mga butas sa kanyang kwento. Ayan butas ang kanyang mga kwento. Tinawag ni Agriculture Secretary Teo Laurel na total baluni. Agay. Baluni naman talaga. Sa itsura ni Saldico nga, baluning-baluni. Pang-niplex, sabi niya, di ba? Script pang-niplex. Agay. Totoo naman yun. Lahat naman kasi nungalingan Lalo't sabi nga ng ibang abogado, hindi nag-under oath. Sino bang naniwala dun? Di ba yung mga DDS utak bulinaw? Ang mga paratang ni Ko at ang tanging bahagi ng payag ni Ko na may katotohanan ang pagtalakay sa pagbaba ng rice importer tariff. Isang mangkahing matagal nang pinag-uusapan ng iba't ibang opisyal at hindi idea ni Ko lamang. Sa katunayan, zero tariff ang rekomendasyon ni Ko. Hindi 15%. Agoy. Diyan pa lang sablay na Ayon kay Chairman Emeritus General Jose Antonio Gosha, ang paratang na walang ebidensya hindi whistleblower. Ito ay panlinlang at nagiging delikado kapag binigyan ng publiko ng maling impormasyon. Tama po yun. Part nga ng destabilization yan para makaupo si Sara. Ganun lang yun. Kapag pabago-bago ang kwento pero hindi lumalabas ang ebidensya, gumuguho ang kredibilidad ng kanyang pagkatao. Means fake na fake. Tulad ni Gutesa, di ba? Black propaganda. Style nila yan. Panahon pa ni Digong kay Laila de Lima. Di ba? Yung panahon ng Duterte administration, ano bang nangyari kay Congressman de Lima? Di ba? Tinaniman ng ebidensya? Kawawa nga nagdusa 7 years, biro nyo yun. Ganon. Maglaro ang demonyo, mga bes. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Well, ang palagay ko, ano lang tayo, haba ang pasensya. Hintayin natin yan. Isa-isa na silang makukulong. Diba, mga beswa? Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines.